A day in my life as a domestic helper here in Saudi Arabia. Hi there, ako nga pala si Angie, isang domestic helper dito sa Saudi. Ito nga pala yung continuation ng project na prepare ko last time. Bali magmimix lang ako ng main paint dyan at saka ng thinner. Sabi nga pala ni Baba, unahin ko yung black. Pinturahan ko daw muna lahat ng frame ng color black, then to follow na yung silver sa gitna. Half cup thinner, tapos 1 cup naman ng black paint. Ewan ko kung tama yung ratio, bahala kayo dyan. Marami na akong nagawang project dito sa 3 bahay nila, pero ito yung pinaka-worst. Pinaka-worst kasi 3 araw ko yung tinrabaho. Grabe yung ngalay at pagpapasensya ko. Sa 3 days na yon, 5 to 6 hours ako nagpipintura. Tapos kabado pa ako pag dadaan sila kasi mga nakaputing damit sila. Kasi alam ko naman kapag sumabit yung damit nilang puti sa pintura, ako din magtatanggal. Kaya yung mga moment na may dadaan habang nagpipintura ko, gusto ko sila buhatin eh. Sobrang dikit kasi ng pintura na yan. Tapos thinner pa yung dapat gamitin para matanggal siya. Yung mga water-based lang kasi yung ginagamit ko dati. Ngayon nag-improve na. Nag-improve din yung inis ko sa kanila. Imagine, ang nakalagay sa kontrata ko, helper ako or kadama. Pero heto, tamang pintura. Ramadan yan nung mga panahon na yan. Kaya after ko pang magpintura niyan, magpre-prepare pa ako ng pang-iftar nila. Ngayon mo sabihing petiks lang ako dito sa Saudi. Sabi nga nila wala namang madaling trabaho. Kaya sino ba naman ako para magreklamo, 'di ba? Ang mahalaga lang naman sa akin ay yung may uuwi kong pera sa pamilya ko galing sa marangal na trabaho. Kaya okay lang mahirapan. Pero wag naman sana sa ganito. Diyos ko po, Rudy. Kaya ako tumagal dyan sa pagpipintura at inabot ako ng 3 days sa 2 gate. Dahil sa pintura mismo. Yung unang coat, hindi siya ganun kakapal at hindi rin ganun kadikit. Kaya naka-4 na layer ako ng pintura bago ko na-finish talaga siya ng maayos. Tapos habang ginagawa ko pa yan, nagre-reflect pa ako sa buhay ko. Iniisip ko pa nun, paano kung palpak to? Paano kung ipaulit? Paano kung hindi maganda yung all black tapos papalitan naman ng all white? Paano kung gawing all silver na lang tapos itim yung gitna? Paano kung may mahal na siyang iba? Paano kung hindi na ako yung mahal niya? Paano kung bigla akong sumakses? Pero sa lahat ng pag-overthink ko, ramdam ko lagi akong tinatapik ni Lord para ipaalala sa akin kung gaano ako ka-blessed. Ipapaalala niya sa akin lahat ng blessing na meron ako. Lahat ng laban na napagtagumpayan ko mag-isa kasama siya. Lahat ng gabing umiiyak ako para makiusap sa kanya ng paggabay at pagmamahal niya. Lahat ng mga moment na sobrang lost ako. At di ko alam kung saan ako magsisimula sa pagdarasal. Tapos later on, sasagutin niya yung mga hiling o kaya pinagpipray ko. Lagi niyang binibigay yon sa tamang panahon at pagkakataon. Napakabuti ng Diyos kahit hindi ako mabuting tao. Woo! Hindi kasi talaga biro o madali yung pag-abroad. Kaya sa lumikha na gumagabay sa akin, maraming salamat po at hindi mo ko pinabayaan sa laban ko dito. Ang daming beses ko nang gustong sumuko pero ayan, pininturahan ko pa rin kahit ang sakit na ng likod ko. Noon, ang baon ko lang papuntang Saudi. Ticket, maleta ko, tapos yung passport, mga papers, at dasal syempre. Pero ngayon, ang malinaw kong maiuwi mga memories at sandamukal na experiences. Feeling ko naging ibang tao ako nung napunta ako sa Saudi Kasi dito wala naman akong ibang kakampi, si Lord lang at saka yung sarili ko. May mga problema din akong hindi ko masabi agad sa pamilya ko kasi ayoko naman mag-alala sila. Kaya sa lahat ng hirap na yon, lahat ng discarding natutunan ko, lahat ng opportunity na binigay nila sa akin para matuto ng mga bagong bagay, lahat ng senaryo para ma-improve ang disiplina at mapahaba ang pasensya ko, yung mga bagay na yun yung maiuwi ko sa Pilipinas. Na ibang-iba na sa dating ako. Sa dating ako na mabilis magalit, hindi iniisip yung emosyon ng iba, mabilis sumuko sa mga simple tasks, at mainipin sa mga resultang gusto kong makuha.
Medyo malayo na sa dating ako pero malayo pa sa improvement na gusto ko talagang makuha para sa sarili ko. Ang mahalaga, nahigitan ko yung dating Angie. Yung dating ako na mahina pa. Yung dating ako na hindi ganito kasipag o kaya katyaga. Kung knowledge naman ang pag-uusapan, marami pa akong dapat matutunan. Pero so far, mas marami na akong natutunan dito sa Saudi. Na siguro hindi ko rin agad-agad matututunan kung nasa Pinas lang ako nagstay. Na siguro hindi ko rin agad-agad ma-achieve kung hindi ko pinursue yung pag-abroad ko noon. Hindi ito pagbabrag. It's a realization for me na I improve a lot. Ayun na lang siguro yung maiuuwi ko muna this time. Panalo pa rin kung totoosin. Another answered prayer kasi sa ganitong paraan niya ako ipinanalo. Maraming nagsasabi na ang swerte ko daw. Siguro nga swerte, 10% luck tapos 90% hard work. Hindi naman kasi sinwerte lang na nakuha ko yung loob nila dahil ganito yung ginawa ko. Matindi yung effort at saka adjustment na in-apply ko through the years. At ibang level din ng courage yung kailangan kapag susugal ka abroad. Kaya hindi swerte kung di hard work, kaya hindi purong swerte kung hindi answered prayer talaga. Sabi sa isang post na nabasa ko sa Facebook, lahat ng ginagawa mo ngayon ay parte ng desisyon na ginawa mo 5 years ago. Kaya siguro nandito ako. Kaya siguro nandyan ka sa kinakatayuan o kinakaupuan mo ngayon. Parte yan ng mga desisyon na ginawa mo noon. Yung nag-decide kang sumubok, nag-decide kang makipagsapalaran, nag-decide kang hindi sumuko, nag-decide kang manatili kahit nahihirapan, nag-decide kang magstay para sa future mo. Lahat ng ginagawa mo ngayon ay parte ng desisyon ng lumang ikaw. Sa buhay kasi hindi naman palaging talo. May kanya-kanya tayong panahon para manalo. Hindi rin to paunahan kung sinong unang yayaman. Hindi rin to pagalingan kung sinong pinakamagaling magdala. May kanya-kanya tayong daan na dapat tahakin. At magsisimula yan sa isang desisyon mo. Sa isang desisyon na ikaw lang ang nakakakita ng resulta. Sa una, hindi ka talaga nila susuportahan o hindi talaga sila agad maniniwala sa'yo. Sa una, kukwestiyonin nila yung kakayahan mo. May iba pa dyan na mamaliitin ka kasi alam nila hindi mo kaya. Pero wag ka pang hinaan. Okay lang magpahinga kapag napapagod na. Pero wag kang susuko, di dahil sa wala kang karapatan. Pero mas masarap kasi makita yung resulta kapag tinuloy mo lang yung laban. Ang daling ipayo niyan sa ibang tao, no? Pero pag ina-apply ko na sa sarili ko, nahihirapan din ako. Ewan ko ba lately, hirap na hirap din ako sa buhay. Hindi man ako hirap sa financial o physical work, nahihirapan naman yung isip ko mag-process. Pero magde-decide ako ulit. Magde-decide ako ulit ng isang desisyon na ako lang ulit ang nakakakita kung anong kakalabasan pag di ko sinukuan. Magde-decide ako ulit sumubok, makipagsapalaran, magsimula ng bago, mag-try ng mga bagong karanasan, matuto ng mga bagong kaalaman. Sana pala rin ulit. At kung di man pala rin, mag-uumpisa ulit ako sa isang desisyon na ako lang ang nakakakita ng resulta pag hindi ko sinukuan. Ang tagal kong yumaman, nakakainip na. Shoutout nga pala kay Maring Aisa. Sana maranasan natin yung buhay na lagi natin pinag-uusapan. Simulan mo lang sa isang desisyon. Aayon din lahat ng bagay. Ang mahalaga, simulan mo lang. Samahan mo ng madaming dasal at isama mo si Lord sa lahat ng hakbang. Kapag para sa iyo yan, aayon din lahat yan.
tapusin ko muna tong pinipinturahan ko. Maasalama.